Isipin mo ko ano pa ang lasa nito. Tapos lalagyan pa nila ng napakasarap. Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa Focus in One. Palabok lang ang tinda. Tulad nila nanay mga kanegosyo. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa karinderya na ang daming binibenta? Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ang focus in one sa pagninegosyo tulad ng ginagawa nila nanay? Palabok lang ang tinda. Wala nang iba. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Nung nagsisimula ako magnegosyo ng sari-sari store, hindi pa ako familiar sa mga focus in one na yan. Hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yung negosyo nyo. Hindi ko pa alam yung mga yan. And sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, unti-unti natututunan ko yan. Sa pagninegosyo, mga kanegosyo, kahit lahat ng advice alam mo na, kahit itong tinuturo ko alam mo na, sa mundo ng pagninegosyo, magkakamali ka pa rin. Bakit? Napaka-importante ang pagkakamali sa pagninegosyo. Kasi diyan ka matututo. Kasi iba-iba naman tayo ng landas. Hindi tayo pare-pareho ng tatahaking buhay. Makakaranas at kahit sabihin mo lahat ng ginagawa mo tama, darating at darating yung araw na mawawala yung ATM mo, yung passbook mo, nakalimutan mo yung number. May mga ganong senaryo. Talagang hindi mo naman akalain na magkakamali ka. Kailangan yun mga kanegosyo eh. Kaya kahit sabihin pa natin, alam mo lahat ng ina-advise ko dito, magkakamali ka pa rin. Dahil kailangan mong malugi. Yan yung tunay na lesson mga kanegosyo. Kapag nalugi ka. Ito, ano lang to, guidance sa pagninegosyong mga sinasabi ko. Pero yung pagkalugi mga kanegosyo, hindi mo matatakasan yan. Hindi ka perfect, kumbaga. Kaya alam mo pa yung mga focus in one na yan, alam mo pa yung mga market na mayaman, magkakamali ka pa rin. Only God knows mga kanegosyo. So anyway, mga kanegosyo, bakit mas advantage pa kapag naka-focus in one ka lang? Palabok lang tinda mo araw-araw. Kung hindi man araw-araw, MWF, Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Palabok lang ang tinda mo. Mas kumikita pa yan mga kanegosyo. Sa pagsasari-sari store ko mga kanegosyo, hindi ako yung may-ari ng product. Nire-resell ko lang siya. Hindi ako may-ari ng brand. Sa pagtitinda ni nanay ng palabok, siya may-ari ng recipe, siya may-ari ng produkto or pagkain. So that pwede niyang i-scale up sa level 2 business model yan. Pwede niyang applyan ng franchising yan, brandingan niya, Boss Jepoy Palabok, or distribution muna. Magpa-distribute siya ng palabok sa iba't ibang barangay, kukuha siya ng tao. Distribution business model. Tulad ng pagtitinda ng taho. Distribution business model. Focus pa rin mga kanegosyo. At pag naka-focus in one ka, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo. Kung anong binibenta mo. So every time na gusto nilang kumain ng palabok, ikaw yung maiisip nila. Kahit sabihin mong once a week lang sila umorder sa'yo, pero every week umorder sila sa'yo, yung isang customer na yon, sobrang importante ng repeat customer sa isang pagninegosyo. Pangalawa, yung mga marketing material mo, post mo sa social media, lahat tungkol lang sa palabok. Sobrang advantage mo na yon. At sa inventory. Ito sa inventory mga kanegosyo, kapag ang dami mong tinitinda, tulad ng karinderya, yung inventory niyan mga kanegosyo, magulo.
dapat ililista mo lahat ng nagastos mo dyan, bawat ulam. Kailangan mo ma-monitor kung may balik ba sa'yo o magkano yung kinita mo sa isang tray na naubos o sa isang ulam na naubos. Pero kung nakapokus ka lang sa isa, mga kanegosyo, sobrang dali ng inventory mo. Tsaka sobrang dali i-monitor ng cash flow mo. Tsaka ma-monitor mo yung pera mo, labas, tsaka yung pasok ng pera. Tsaka ma-monitor mo rin sa mga empleyado mo kung may mga nagnanakaw ba dyan. Kasi alam mo yung kita sa isang araw eh. So alam mo agad kung may nawawalang pera. Yung advantage kapag nakapokus ka lang sa isa, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo or kung nagninegosyo ka na, sa dami mong tinitinda, bawasan mo. Kung magsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one. Hanapin ang community ng mayaman. Or kung wala ka pang produkto, hanapin mo muna yung market na pagsisilbihan mo. Sa ibang video ko, napaliwanag ko na kung ano yung mga market, mga kanegosyo. At i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Isa lang sa mga to, apply ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform. Napaliwanag ko na rin yung mga yan sa iba kong video. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa trabaho natin bilang negosyante. Follow nyo na rin ako, mga kanegosyo, sa Facebook page ko, Boss Jepoy Pastrana.tv. YouTube ko rin, Boss Jepoy Pastrana.tv. Subscribe ka na rin dito sa TikTok ko. Heart mo na rin to. Comment ka lang. Sabihin mo palabok. Sa mga nakakaranas ng pagkalugi or struggle sa pagninegosyo, mga kanegosyo, huwag nating kakalimutan magdasal. Kahit anong religion natin, basta magdasal. Ingat tayong lahat. Peace.